Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Naging usapan kamakailan ang panonood ng isang kongresista ng sabong video sa cellphone habang may plenary session sa Kamara. Tiniyak ng House Committee on Ethics and Privileges sa tutugunan ang insidente. Ayon din kay 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos, chairperson ng House Committee on Ethics and Privileges, bumubuo na sila ng pulisiyang magpapaigting ng paghingi ng pananagutan sa mga mambabatas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I would like to let everyone know na hindi po natin pinabaliwala o babaliwalain ang insidenteng ito. Kaya po asahan niyo po na sisikapin kong mabuo agad ang ating komite at makapagbuo at makapag-adopt na po tayo ng rules. Yan po ang tamang forum para ma-address ko po ang insidente na naganap noong July 28. 2 araw pa lang nauupo bilang chairperson ng House Ethics and Privileges si 4-Piece Party List Representative J.C. Abalos. Wala pang ibang miyembro ng komite at kailangan pang pagtibayin ang panuntunan sa komite. Ngunit pagtitiyak ng House Panel Chairperson, hindi niya babaliwalain ang insidente kung saan nakuhanan ng video at larawan si AGA Party List Representative Nicanor Briones na nanonood ng sabong clip sa cellphone sa gitna ng sesyon sa plenaryo ng Kamara noong July 28. Umani ang insidente ng kontrobersya. Ayon kay Congressman Abalos, titiyakin niyang masusunod ang proseso sa paglalabas ng desisyon kaugnay ng issue. Magpapadala rin ng paalaala ang kanyang komite sa bawat House member kaugnay ng tamang asal at decorum. Sa ngayon, bumubuo na rin siya ng isang panukalang polisiya para magkaroon ng independent body na magpapaigting ng paghingi ng accountability o pananagutan sa mga mambabatas. I am proposing policy reforms that would further strengthen how we ensure that the code of ethics is upheld at all times. Kaya nga po, sana makakuha po ako ng suporta sa polisiya na aking ginagawa na magkakaroon po tayo ng independent office or tanggapan na magpo-process ng ethical complaints at magbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan na maghuulat ng mga insidente kung saan nagkakaroon ng paglabag. Para hindi lamang sa plenaryo kami binabantayan, pagdating sa pag-obserba ng tamang decorum, pati na rin hanggang sa pag-uwi namin sa kanya-kanyang distrito. Handa naman si AGA Party List Representative Briones na humarap sa House Ethics Panel kung kinakailangan. Aminado ang kongresista na mali ang kanyang nagawa at humingi na rin ng paumanhin sa Kamara at publiko dahil sa insidente. Iharap tayo doon. Kung sa tingin nila dapat imbestigahan, harap tayo doon dahil wala naman tayo tinatago. Malinis konsensya natin. Tao lang tayo, may nag-message sa atin. Tiningnan ko. And then nakita niya yung video, hindi man lang niya ako tinanong. Tingin niyo sinabi nila sinabi kagad nagsusugal tayo sa online sabong. Naninindigan naman si Congressman Briones na hindi siya nagsasabong o sangkot sa online cockfighting. Samantala, wala pa ring pahayag ang mga miyembro ng liderato ng Kamara kaugnay ng insidente. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangang pag-aralang mabuti ng pamahalaan ang ipinapanawagang tuluyang pagbabawal sa online gambling. Ito ang pahayag ng Malacanang sa gitna ng pagkadismaya ng ilang mambabatas nang hindi nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue ng sugal sa kanyang State of the Nation Address. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon ang Pangulo. Ano ba ang dapat gawin dahil kapag nga tinanggal natin talaga agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito, dapat aralin po. Sa ibang balita, kinumpirma ng Philippine National Police na nakakuha ng DNA profile sa mga buto na nakuha sa bahagi ng sementeryo sa Laurel, Batangas.
Ang naturang mga buto ay pag-aari ng 2 lalaki at 1 babae na isinalang na sa cross-matching sa mga kaanak ng missing sabungero. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po. Doon sa mga who came forward and provided po DNA profile. Nakakuha ng DNA profile ang Philippine National Police Forensic Group sa mga buto na nagmula sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, pag-aari ng 2 lalaki at 1 babae ang naturang mga buto base sa resulta ng isinagawang DNA testing. Gayunman, negatibo umano ang resulta ng cross-matching sa mga ito sa 23 DNA profile mula naman sa kaanak ng mga missing sabungero. Ang challenge po doon dahil matagal na nga pong nakasubmerge ay medyo wala na po tayong na-extract po accordingly na DNA profile po doon sa matagal na pong nakasubmerge, parang contaminated na po. Kaya naman, nanawagan din ng PNP sa iba pang kaanak ng nawawalang mga sabungero na makipagtulungan sa forensic group. Gusto ko rin pong kuhanin din po yung mga pagkakataon na ito. Baka meron pa po tayo dyan na makakapanood po nito na may mga kaanak doon sa mga missing sabungero. At sinasabi naman po natin yung kondisyon at status po ng mga nakuha po nating mga suot po ng mga posible pong mga biktima po. Ay kung makikita po nila yan, they can immediately coordinate with us para po madala po natin sila sa forensic group at makuhanan din po ng DNA. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo, wala ding na-extract na DNA profile sa mga buto na nasisid sa Taal Lake. Posible aniyang naapektuhan ito ng matagal na pagkakababad sa tubig. Dahilan kaya't hindi na naisalang ang mga ito sa cross-matching sa mga kaanak ng mga sabungero. Doon po sa sementeryo po ay meron pong nakuha po doon na yung 3 cadaver po na na-recover po sa isa sa sementeryo po sa Batangas, 3 pong DNA profiles po ang nakuha po doon, 2 lalaki po at 1 babae po doon sa inixium po na DNA doon po sa mga buto po doon sa sementeryo. However po ay negative po doon ang matching doon sa 23 DNA reference po doon sa mga who came forward and provided po DNA profile po. Gayunman, mayroon pa ang mga bagong remains na nakuha sa Taal Lake noong mga nakaraang araw na muling ipoproseso ng PNP gaya ng spinal column at iba pang mga buto. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aalis na sa Lunes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang India para sa kanyang state visit. Ilang mahalagang kasunduan ang nakatakdang lagdaan ng Pilipinas at India sa 5 araw na pagbisita doon ni PBBM. Inaasahan din ang lalong pagpapatatag ng relasyon ng 2 bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We have, I think, upwards of 6 agreements to be concluded. Though the working day is not yet over, so we expect, I think, more to come online. 6 na kasunduan ang inaasahang lalagdaan ng Pilipinas at India sa susunod na linggo. Kabilang ito sa mahalagang magaganap sa 5 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsisimula sa August 4, 2025. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Evangeline Ong Jimenez Ducroc, ito ay may kaugnayan sa batas, kultura at iba pang mahalagang larangan. These agreements range from our cooperation in law, culture, science and technology, and many other areas. Sa kanyang state visit, makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sa New Delhi si Prime Minister Narendra Modi at tatalakayin ang mahalagang kooperasyon ng 2 bansa. In his bilateral meeting with PM Modi, the 2 leaders will discuss closer cooperation in economic, defense and security, political cooperation, trade, investment and economic cooperation, and how to further invigorate people-to-people exchanges. May business meetings rin ang Pangulo sa New Delhi at Bangalore na itinuturing na sentro ng high-tech industry.
Layon ng pulong na mapalago pa ang pamumuhunan ng India sa Pilipinas. A number of the companies have already some investments in the Philippines, and so we're looking to expand these investments from the same companies or to reach out to new companies. Makakaharap rin ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa New Delhi. Ayon sa DFA, mayroong aabot sa 1,356 ang rehistradong Pilipino na nasa bansang India ngayon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magkakaroon na rin ng maritime exercises ang Pilipinas at India sa West Philippine Sea na idaraos sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng patuloy na pagtutol ng China sa paglalayag sa WPS sa mga barko ng Pilipinas kasama ang mga barko ng mga kaalyadong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng bilateral maritime cooperative activity with India. So yung ating Philippine Navy at itong tatlong barko ng India ay magsisail. They will sail together dun sa West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, magsasagawa ng maritime cooperative activity ang Pilipinas at India sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., resulta ito ng Raisina Dialogue sa Delhi nitong nakaraang Marso. Dito nagkausap sila ng kanyang counterpart sa India na palakasin ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Sabi ng China, it's a show of force. No? Pero I disagree. Ito po ay show of unity, show of solidarity among like-minded nations. So dahil pare-pareho tayo ng values. And what value is that? We value a free and open Indo-Pacific. Nauna nang inakusahan ng China ang Pilipinas na troublemaker sa rehiyon dahil sa patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa mga kaalyadong bansa at pag-focus ng depensa sa external threat. May buwelta rin ang general sa China. Tayo nga, hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin. Dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakop o kaya matakas sa atin. They will think twice. Hindi tayo troublemaker. Hindi tayo troublemaker sa lugar. Basta tayo ay dinidepensahan natin ang ating bansa, yung ating karapatan at yung ating kinabukasan. Kaninang umaga, dumaong sa Maynila ang Indian Navy survey ship na INS Sandayak, isang hydrographic vessel na ginagamit sa ocean mapping. Nagsagawa ito ng Fort Cole visit at pagkatapos nito ay makikipagkita sa ilang opisyal at sailor ng Philippine Navy. Nakatakda rin itong bumisita sa Subic, Zambales. We are not conducting any survey now because if the survey is required as per the UNCLOS, we cannot conduct any survey. We are only here for enhancing our existing cooperation so that in future we can do a joint survey or the Philippine Navy can come on our shores, we can have a joint survey there. So it's more of a collaboration. We are not doing any survey here. Ang barko ay may kakayahang magsilbing temporary hospital sa panahon ng digmaan at may dala ring ilang armas para sa proteksyon. Ito ang unang pagkakataon na dumaong sa bansa ang isang Indian survey ship. Ito rin ang pinakamalayong narating ng INS Sandayak mula nang ito'y makomisyon noong 2024. Gayunpaman, hindi ito magiging bahagi ng Maritime Cooperative Activity o MCA na nakatakda sa susunod na linggo. Nitong Miyerkules, unang dumating sa Maynila ang tatlong warship ng Indian Navy na may iba't ibang armas gaya ng strike weapons, air defense system, guns para sa close-range threat at anti-submarine warfare system. Ito ang INS Delhi ng Indian Navy, isang guided missile destroyer na mayroong BrahMos missile system. Inaasahang magiging bahagi ito ng kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at India sa susunod na linggo.
Kasama rin ang INS Kiltan, isang anti-submarine warfare corvette, at ang INS Shakti, isang fleet tanker. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Malacanang sa Kongreso na huwag abusuhin ang kapangyarihan nito sa ipinapanukalang national budget ng bansa. Ito ay kaugnay na rin ng naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na dapat umayos sa programa ng administrasyon ng budget sa susunod na taon. Patuloy din na sinusuportahan ng palasyo ang panawagang buksan sa publiko ang pulong sa Bicameral Conference Committee. Katulad nung binanggit po, Secretary Amena Pangandaman, na hindi po to biro-biro sa pagsasagawa po nito, iniisa-isa po ito kasama ang Pangulo at lahat ng mga cabinet secretaries. At kung ano man po ang nabuo dito, ibig sabihin po, iyan po ang dapat na paglaanan ng pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse. Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang visa consulting company matapos mapag-alamang naniningil ng malaking halaga kapalit ng trabaho sa Amerika. Samantala ay naalam pa ng DMW kung ano ang kalagayan ng mga nabiktima nito na tuluyang nailipad patungo sa ibang bansa. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Meaning, nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. ₱1,000 kapalit ng magandang trabaho umano sa Amerika. Ito ang ipinang-eengganyo ng Visa to America Manila Incorporated, isang visa consulting company sa Pasig City na mayroon ding branches sa iba't ibang panig ng bansa upang makapanloko ng mga Pilipinong nagnanais maging guro sa Estados Unidos. Ayon kay Migrant Workers Chief Hans Leo Kakdak, katumbas umano ng malaking placement fee ay ang sweldo na naglalaro sa halagang 40,000 hanggang 100,000 US dollars o katumbas ng 2 hanggang 5 milyong piso. Paglilinaw ng DMW, walang lisensya ang agency para mag-alok ng overseas employment. Bunsod nito, ikinandado ang buong establishmento. Inihahanda ring sampahan ng kasong illegal recruitment ang mga nasa likod nito. So, we will put forward a case before the Department of Justice. Yeah, kasama sila sa kasong sasampa natin kasi they were involved in the acts of illegal recruitment. Bahagi sila sa surveillance na sinagawa natin. Ngunit ayon sa isa sa mga staff, sa 6 na buwan niyang pagtatrabaho dito, hindi umano niya alam na iligal ang kanilang ginagawang trabaho. May nakaalis na ako. Yun nga po kasi hindi namin na trabaho ay yun po. Pero hindi niyo alam na illegal? Hindi po. Batay sa tip na nakuha ng DMW sa isang informant, higit 50 Pilipino ang napaalis nito ng Pilipinas. Pagtitiyak ng Department of Migrant Workers, aalamin nila kung sino-sino ang mga gurong na-deploy nito sa Amerika, lalo na at walang kasiguraduhan kung ano ang kalagayan ng mga ito roon. We will monitor, we will dig into their records kung sino yung mga napadala nila at mamonitor natin yung sitwasyon because we know na nagkakaroon din ng mga kaso ng mga teachers. Di lamang sa US, but OFW teachers whose contracts were violated, who were not treated in accordance with the labor laws of the host country. Nilinaw rin ng DMW na hindi sapilitang pauuwiin ang mga ito, kundi tutulungan kung naiipit sa kontratang hindi pumapabor sa kanilang kapakanan. Sa ngayon, ang ating migrant workers offices, ang ating labor attaché ay nagsasagawa ng ganong klaseng pag-coordinate o pag-contact sa kanila, ongoing. Paalala ng ahensya sa mga nagnanais magtrabaho abroad, maging matalino sa pakikipag-ugnayan sa mga recruitment agency at siguraduhing rehistrado ang mga ito sa mga kinauukulang otoridad. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nasagip ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang 3 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport. Tinatangkang sumakay ng mga ito sa eroplanong papunta sa Spain gamit ang peking dokumento. Ayon sa BI, namin ng mga biktima na nagbayad sila ng higit 300,000 piso sa isang recruiter na nakilala nila sa social media para makaalis at makapagtrabaho sa ibang bansa.
Samantala, isang 56-year-old Korean national ang inaresto sa Bohol matapos matuklasang iligal na naninirahan sa Pilipinas mula pa noong 2016. Kinilala ang overstaying Korean na si Park Yung-tae. Nakatakda itong i-deport at ipasok sa blacklist ng BI bilang paglabag sa Immigration Act ng Pilipinas. Nananawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado ng Ukraine na magpataw ng mabigat na sanctions sa Russia matapos ang panibagong pag-atake ng mga ito na kumitil sa 8 buhay sa Kyiv, kabilang ang isang bata. Ayon kay Zelensky, ang paraan para matigil na ang digmaan ay ang alisin si Putin sa pwesto at palitan ang rehimen na namumuno sa Kremlin. Ito ang balita ni Vivian Do. But if the world doesn't aim to change the regime in Russia, that means even after the war ends, Moscow will still try to destabilize neighboring countries. Matapos ang matinding pag-atake gamit ang drone at missiles sa kabisera ng Ukraine na Kyiv, nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyadong bansa na huwag lamang tumigil sa pagpigil sa digmaan. Dapat hangarin na rin aniya mapalitan ang pamahalaan ni Vladimir Putin. Russia keeps launching such attacks even when the whole world is calling on it to stop the war. A war that Russia started, a war that Russia keeps dragging on, a war that only the Russian leadership wants a leadership stuck in another era. Ayon sa Ukrainian Air Force nitong Huwebes, mahigit 300 drones at 8 cruise missiles ang pinakawalan ng Russia. Isa sa mga missiles ang tumama sa isang 9 na palapag na gusali sa Western Kyiv na tuluyang gumuho. 8 ang nasawi, kabilang ang isang 6 na taong bata na binawian ng buhay sa ambulansya. Higit 70 naman ang nasugatan, kabilang ang 16 na bata at 6 na pulis. Maliban sa Kyiv, inulat din ni Zelensky ang naganap na pagbomba sa isang prison facility sa isang rehiyon sa timog na bahagi ng Ukraine na kumitil ng 16 na bilanggo at nag-iwan ng 43 na sugatan. Nanawagan na rin si Zelensky na kumpiskahin na ang mga asset ng Russia para matigil na ang digmaan. It's time to confiscate Russian assets, not just freeze them, confiscate them and use them to serve peace, not war. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ng White House ang planong pagtatayo ng isang bagong ballroom na nagkakahalaga ng $200 million na matagal nang gusto ni US President Donald Trump. Ang proyekto ay itatayo sa tabi ng East Wing at sasagutin umano ni President Trump at ng mga anonymous donors ang buong gastos nito. Ayon sa mga opisyal, ang ballroom ay kayang maglaman ng 650 guests at magsisilbing kapalit na mga pansamantalang tent na ginagamit sa mga state dinner at iba pang malalaking pagtitipon. Inaasahang matatapos ang construction bago matapos ang termino ni Trump sa January 2029. Naghain ngayong araw ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ang first complainant sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, naniniwala sila na mali ang naging ruling ng Korte. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Ano ba ang pangunahing laman ng kanilang MR? Magandang gabi, June. Ayon sa grupo, hindi lapat sa sitwasyon yung naging desisyon ng Korte Suprema na part o labag sa 1-year ban yung ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Dahil paniwanag nila na yung unang impeachment complaint na inihain sa House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi naman naaksyonan sa House of Representatives. Umapila sa Korte Suprema ngayong araw ang ilang individual na kasama sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Dr. Sylvia Estrada Clauzo, co-convener ng Tindig Pilipinas, maling-mali ang desisyon ng Korte Suprema at kasama sa kanilang paninitigan
ang pagtutol sa naging ruling ng korte. Naniniwala po kami na maling-mali ang naging desisyon ng ating Korte Suprema. Mali po siya dahil sa reasons na sinaside. Unang-una po yung 1 year na daw po. No? We did file the first impeachment complaint at minanmanan po namin kasi kami ang first complainants. At nakita po namin na hindi na-initiate. Nabinbin po eh. At masama nga po ang loob namin doon. Di po ba? Kaya nung nakita naman namin na na-file na yung fourth impeachment complaint, pumayag na po kami. Dagdag pa ni Dr. Claudio, naniniwala sila na nag-overstep ng bahagya ang SC. Paliwanag niya na nagsimula na ang Senado at malinaw sa Constitution na sila na ang may karapatan dito. Ang pagkakaintindihan nila ay magta-trial at doon ang due process magaganap para kay Pipi Duterte. We don't believe it's unconstitutional at naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil ng accountability sa high officials. Nilinaw rin ni Dr. Claudio na hindi dapat nalalapat ang 1-year bar rule sa kanilang kaso dahil ang kanilang unang reklamo ay hindi naaksyonan ng House of Representatives. Naniniwala po kami na yung sinasabi ng Supreme Court na nasobrahan yung 1-year rule, hindi po nangyari yon, no? Kasi po hindi naman na-refer to the Committee on Justice, even yung first complaint namin. Ngunit sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong July 25, ang tatlong naunang impeachment complaints ay ikinonsidera ng terminated o dismissed nang hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sa sila ay mag-adjourn. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. At ito rin naman ang idinepensa o dinepensahan ng grupo nila Dr. Claudio ngayong araw. Naniniwala din kami na katulad nung dating nangyayari naman ay yung immediate transmittal to the Senate after the fourth impeachment complaint garnered the right number of endorsements was in order. June, dagdag pa ng grupo na dismayado sila doon sa naging ruling na Korte Suprema dahil tila yung mga naunang impeachment complaints na inihain sa Kamara ay yung naging dahilan pa bakit hindi natuloy itong impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So umaasa ngayon yung grupo na ma-reconsider ng SC itong motion nila para mapanagot yung mga high officials gaya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga nagawa. So ayan muna update mula rito sa Supreme Court. Balik sa iyo, Jude. Jed, naitanong niyo ba kung sakasakaling halimbawa hindi paboran ng Korte Suprema yung kanilang motion for reconsideration, ano ang kanilang mga susunod na hakbang? June, hindi nabanggit ng grupo yung kanilang magiging plano kung sakaling hindi nga paboran ng Korte Suprema yung request nila o yung motion for reconsideration nila. Pero ang binigyang diin nila kanina na gusto nilang matuloy itong impeachment para mapanagot o masagot yung mga katanungan pagdating nga dun sa mga issue sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga confidential funds at iba pang mga anomalya na ditadiskubre. June. Maraming salamat, Jed Neresina. Susundin pa rin ng Senado ang Korte Suprema sakaling katigan ang ihahaing motion for reconsideration o MR ng House of Representatives sa desisyon nito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, tuloy na ang kanilang botohan sa August 6 upang pagpasyahan kung i-dismiss na ba o hindi ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Git naman ng ilang senador, ipagpaliban muna ang botohan hanggang sa maresolba ang ihaing mosyon ng Kamara. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling.
Mga 19 to 20. Mayorya ng mga senador ay susundin ang Supreme Court ruling na labag sa saligang batas at walang jurisdiksyon ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada batay sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso nitong Lunes. Paliwanag ng mambabatas, pagdedebatihan at pagbobotohan ng Senado ang usaping ito sa Senate plenary session sa August 6 gaya ng napagkasundoan nila sa caucus. Ngunit mababaliwala ang pasya ng Senado sakaling magbago ang desisyon ng Supreme Court at katigan ng magiging motion for consideration o MR ng House of Representatives. Kahit na ba mag-decide kami? So, pag inutusan kami na ituloy, ditutuloy namin. We have to convene as an impeachment court kapag inutusan kami ng Korte Suprema pagka nag-grant ng Supreme Court ang MR ng HOR. Para naman kay Senador Francis Kiko Pangilinan, hindi pa maituturing na pinalang desisyon ng SC hanggat hindi nare-resolba ang ihahaing MR ng Kamara. Kaya kung susunod-an niya ang 19 senador sa Korte Suprema, dapat ipagpaliban muna nila ang anumang botohan sa dismissal ng impeachment case hanggang sa maresolba ang MR. Isa si Pangilinan sa 4 na senador na pumirma sa resolusyon na naglalaman umano ng mga payo ng former justices kung paano magpapatuloy ang Senado sa kaso ng impeachment. Sinabi naman ni Senate President Francis Chizes Cordero na may resolusyon man o wala, napagkasunduan na ng mga senador sa caucus na sa August 6 na pagdedebatihan at aaksyonan ang issue ng impeachment sa gitna ng desisyon ng Korte Suprema. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing ng Department of Justice na reliable witnesses sina Elakim at Jose Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, isa sa mga ito ang nakasaksi umano sa pagpatay sa 10 tao. Ito ang balita ni Benedict Samson, live. Magandang gabi, Benedict. Gaano ba ka-reliable yung mga nakuhang impormasyon ng DOJ na sinasabing magpapatibay sa credibility ni alias Totoy? Magandang gabi, June. Ayon nga sa Department of Justice, bukod kay alias Totoy, may dalawa na nga panibagong witness na isasama ang DOJ. Ito nga yung kapatid ni alias Totoy na si Elakim, na ayon sa DOJ ay nakita na nagwi-withdraw na sa ATM machine gamit yung ATM nung isang nawawalang sabongero. Habang ito namang si Jose Patidongan ay nakita naman sa isang cellphone video habang nag-e-escort sa isa pang missing sabongero habang ito ay nakapostas. Minsan lang kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed, embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Ngunit nadagdagan pa ito dahil nga sa dalawang kapatid ni alias Dondon na sina Jose at Secretary Crispin Remulla, itinuturing nilang reliable witness ang mga ito. Ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Dondon was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin na pagpatay. 10 tao yung na-witness siyang patayin. Samantala kanina naghain na ng reklamo sa Department of Justice sa mga kaanak ng nasa 30 nawawalang sabongero. Kabilang na rin sa naisumite ay ang salaysay ng magkapatid na Jose at Elakim Patidongan.
Hindi, matagal ko na sinasabi sa mga pamilya to, hindi ko bibitawan itong kasong to. 3 years ago, ito na sinabi ko sa kanila. Talagang dumating lang talaga ang pagkakataon na mahilog na ang lahat para litisin ang kasong to. Reklamong multiple murder at serious illegal detention ang isinampang reklamo laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang, kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung mga pulis, si Attorney Caroline Cruz. Ito yung mga kasama po dun sa aming mga complaints. Ang hiling namin sa kanila ay talagang masusing pag-aralan, investigahan para talagang magkaroon ng probable cause at para sa gayon magkaroon ng basis para ma-issue na po sila ng warrant of arrest sa lalong madaling panahon. Kan po itong kaso ng missing sa Bungero. Dahil sobra na po matagal, yung 4 na taon na maghahanap po namin ng hostage para sa mga mahal namin sa kapa. Emosyonal naman si Nanay Merlin Gomez, nanay ni Romel Gomez, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanyang anak. Malungkot ang nangyari sa pamilya natin, anak. Yung mga kapatid mo, ako na magulang mo, higit sa lahat yung mga anak mo, wala na pong, hindi ka na umuwi. Yung pala ganun na pong nangyari sa'yo. Lalaban po. Kasi yung anak ko na yun, hindi naman po sa bahay. Bakit gano'n na po ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na po ba ang bayad? Yung paslangin sila. Gano'n na lang po ba ang ginawa ninyo? Pero sa ngayon ay tinitignan pa ng DOJ kung sapat na ang mga dokumentong naisumite bago sila magsagawa ng paunang investigasyon. During the evaluation, it's only the party that is filing the complaint, no, whose evidence is presented to us, that will be considered. Yan lang yung tinitingnan natin. Natitingnan natin kung sapat na siya. Kung sapat na siya, then saka pa lamang ito may re-refer for preliminary investigation. At doon na po hihingin yung panig naman ng kabila para naman sila yung makasagot sa kung ano man yung reklamo laban sa kanila. Yun, nagpapasalamat nga si Secretary Crispin Remulla sa Philippine Coast Guard sa ginagawa nitong effort sa mga technical diving para nga makuha itong mga buto sa ilalim ng lawa ng Taal. At sinabi pa nga ng kalihim na nakahanda sila na kung ipapadala sa abroad itong mga buto para sa DNA testing ay gagawin nila. At yan muna ang ating update mula rito sa Department of Justice. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. May petsa na kung kailan lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Target naman ng Commission on Elections na makapagparehistro ng mas maraming indigenous people ngayong taon. Ito ang balita ni Dante Amento. Hanggat wala talagang opisyal na announcement, proklamasyon ng ating palasyo ng Malacanang, tuloy-tuloy po ang paghahanda namin. Tuloy pa rin ang paghahanda ng Commission on Elections sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ngayong taon. Ito ay sa kabila ng natanggap nilang impormasyon na sa August 12, pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na magpapaliban sa BSKE. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ito ay upang maiwasan ang kalituhan kung sakaling may dumulog sa Korte Suprema at naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang hukuman para matuloy ang eleksyon. Mula sa naunang schedule na December 1, inaasahang ililipat ang eleksyon sa November 2026. Kahit pa nga po na magkaroon ng batas, mapirmahan ng Pangulo, itutuloy pa rin ng COMELEC ang paghahanda sapagkat tatandaan ng lahat, katulad na nangyari noong nakaraan, meron pa rin pumunta sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng batas na yan. Ayon naman sa Malacanang, hintay na lamang ang magiging aksyon ng Pangulo sa panukalang BSKE postponement. Okay, kung di ako nagkakamali, parang August 14 na pinaka-deadline. So hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan. Nagsimula na kanina ang 10 araw na voter registration sa buong bansa.
Pinangunahan ng mga opisyal ng COMELEC Main Office ang pagpaparehistro sa isang Indigenous People o IP community sa Barangay Kalumpang, Mabalacat, Pampanga. Paliwanag ng komisyon, walang dapat maiiwan maging ang mga nasa kasuluk-sulukan ng Pilipinas. Privilege po at saka karapatan din ng tao na halimbawa kung sinong gusto niyang umupo sa kung sinong gusto mamuno sa bayan nila, sa barangay nila. Para po makaboto din po ako ng yung karapat-dapat din po na pwedeng. Para sa community po namin, para po maalagaan po yung community at saka po yung daanan po namin mas nasira po ng baha. Nasa 100,000 ang mga katutubo ang inaasahan na makapagparehistro. Maiksing panahon, pero yun ang kadahilan ng kung bakit dinadala natin ang registration mismo sa kanilang mga lugar. Hindi na natin sila pinapabayaan pang pumunta pa sa kapatagan, sa bayan o sa munisipyo. Kahit sa ibang parte ng ating bansa, meron tayong mga satellite registration. Pagdidiin ng poll chief, mahalaga na maging rehistrado dahil ang isang boto ay katumbas ng boses ng isang mamamayan. Ang karapatan sa pagboto ay ginagarantiya sa ating saligang batas. Kaya naman ikaw man ay kulot o tuwid ang iyong buhok, maputi o maitim ang iyong balat. Pagdating sa halalan, tayong lahat ay pantay-pantay. Pagdating sa ating balota, kung sino man ang ating gustong iboto. Dagdag pa ng COMELEC, hindi apektado o masasayang ang ginagawa nilang pagpaparehistro kapag mapupuspon ang BSKE dahil makaboboto pa rin naman ang mga nagparehistro kapag sa 2026 na ang BSKE. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Metro Manila Council na ipagbawal ang pagpaparada ng sasakyan sa mga kalsada sa Metro Manila. Layunin nitong mapaluwag ang daloy ng trapiko. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So we will now designate them as no parking zones, especially in the streets which affect Metro Manila traffic. So dapat bawal na? Bawal talaga. Magiging bawal na. It's a modification of what we have now. Hihigpitan na ang pagbabantay sa mga traffic obstruction sa kalsada. Kaugnay nito, plano ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of the Interior and Local Government na ipagbawal ang parking sa mga inner streets sa National Capital Region. The law says that public streets is not for private enterprise. Okay. And we consider parking a private enterprise. Okay. But it's a private car on a public street. Sa isinagawang joint Metro Manila and Regional Development Council meeting kanina, ilang suhestyon pa na pag-usapan gaya ng gawing gabi o sa mga piling oras na lamang ang pagpapatupad ng one-side parking. Ganon din ang pagpapatupad ng no garage, no car policy at pagbibigay ng insentibo sa mga establishmentong may sariling parking space. Subalit kung si Secretary Remulla ang tatanungin, nais nito na ipagbawal ang pagpapark mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. That is the intent. Actually, it's not the desire. The intent is to make Metro Manila more livable. So every month may initiatives tayo on how to make the city a better place to live in and even the other cities in the country. So we started parking. Mukahin naman ni MMDA Chairperson Attorney Artes, maglagay lamang ng window hours. Kaya mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang nais nito. Sa amin naman obserbasyon, meron namang mga pagkakataon na may oras after rush hour na we think na pwede naman ng payagan. Paglilinaw ni Chairman Artes, bawal talaga ang parking sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes habang ipinauubayan na lamang nila sa mga local government units ang inner streets. Samantala, magkakaroon naman ng technical working group at hiwalay na pulong ukol dito. Sa September 1 naman inaasahang maglalabas ng desisyon ang DILG at MMDA kaugnay ng panukala. Kasi yung ibang mga kalye, hindi naman talaga dinadaanan. So kung hindi naman talaga dinadaanan yung mga kalye, bakit mo ibaba ng parking doon? Base sa 2024 Traffic Index, kasama sa dahilan ng mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila ay ang limitadong espasyo at ang pagtaas ng bilang ng private vehicle ownership bukod pa sa mabilis na paglago ng populasyon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue.
Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilagay sa Yellow Alert ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Visayas at Mindanao Power Grid bunsod ng manipis sa supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, ilang planta ng kuryente ang nagpatupad ng forced outage kung saan posibleng kulangin ang available capacity ng kuryente kumpara sa kinakailangang peak demand. Iiral ang Yellow Alert mula ngayong alas 6 ng gabi hanggang mamayang 8 p.m. Samantala, nananatili namang nasa normal ang kondisyon ng Luzon Grid. Isinailalim na sa state of emergency ang New York City matapos makaranas ng matinding flash flood dulot ng malakas na pag-ulan nitong Huwebes. Nagbabala ang National Weather Service ng matinding pagbaha sa Manhattan, Queens at Bronx dahil sa matinding buhos ng ulan. Nagdulot din ito ng pagsuspinde ng pampublikong transportasyon at paglikas ng mga residente mula sa kanilang mga tahanan. I'm issuing an emergency declaration for New York City. Storms are already causing severe flooding in some parts of the city. We expect up to 3 inches of rain, with some areas possibly seeing even more. Bigong makaabot sa orbit ang kauna-unahang Australian-made rocket na inilaunch mula sa Queensland, Australia nitong Miyerkules. Bumagsak matapos ang 14 na segundo ng paglipad ng Ares rocket na gawa ng Gilmore Space Technologies. Matagumpay na gumana ang mga makina ng rocket at umabot sa 23 segundo ang engine burn bago ito nawalan ng kontrol. Sa kabila nito, itinuturing ng kumpanya at lokal na opisyal na tagumpay pa rin ang misyon dahil nakalipad ang rocket at nanatiling buo ang launch site. Isinaganap na bagyo ang low pressure area na unang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa update ng DOST Pag-asa, huli na mataan ang bagyo sa silangang hilagang-silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Sa oras sa pumasok ng PAR, ayon sa Pag-asa, papangalanan nito na bagyong Fabian. At para sa iba pang mga detalye, narito ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Patuloy po ang paghina ng southwest monsoon or hanging habagat. Sa ngayon po ay nakakaapekto ito sa malaking bahagi na lamang ng Luzon habang patuloy ang mga localized thunderstorms sa Visayas and Mindanao, lalo na po sa mga areas ng Northern Mindanao, Caraga Region, Tocsaben and Davao Region, usually mga 1 to 2 hours po na mga pagkildat pagpulog po ito. Habang dito naman sa may Northern Luzon, meron pa rin apektado ng mga pag-ulan dulot ng habagat, kabilang na dyan ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at lalawigan po ng Abra. Asahan din yung mga isolated rain showers or thunderstorms simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, Las Ilocos Region at ilang bahagi pa ng Central Luzon. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mayroong mga lugar na maliit lamang yung tsansa ng mga pag-ulan at mananatili ang maaliwalas na kalangitan. Samantala, yung ating minomonitor na low pressure area sa taas po ng ating Philippine Area of Responsibility, doon po sa labas sa may North Philippine Sea ay nag-iisang tropical depression na or mahinang bagyo as of 2 p.m. Nasa 3 p.m. ay namataan ito 1,365 kilometers po east-northeast of extreme northern Luzon. Base sa ating analysis, kumilos ito eastward at kikilos pa eastward ng mga ilang oras hanggang mamayang gabi at bukas naman ay kikilos na pa northeast or papalayo sa ating kalupaan. So meron na lamang pong maliit na tsansa na itong tropical depression ay pumasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility. So maliit yung tsansa na tatawagin natin itong Fabian at kung mapapansin natin based sa ating latest satellite animation, walang direct effect itong tropical depression dahil malayo ito sa ating kalupaan, hindi naabot ng ating mga cloud clusters coming from that bagyo at hindi rin po ito nagpapalakas ng southwest monsoon sa ngayon. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, araw ng Sabado, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa may extreme northern Luzon, lalo na sa Batanes. Maging dito rin po sa may Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at lalawigan ng Abra dahil pa rin yan sa southwest monsoon or mahinang habagat.
Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang pa rin ng Metro Manila, aasahan pa rin po natin ang fair weather conditions. Maraming lugar sa Central and Southern Luzon sa umaga hanggang tanghali ang maliwalas ang kalangitan. At sa natitirang bahagi pa ng Luzon, itong sa may northern portions, asahan yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan lalo na sa mga kabundukan. Pagsapit ng tanghali, mainit at malinsangan lalo na sa mga kapatagan at pagsapit ng hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung tsansa ng mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Sa Luzon, pinakamainit po sa may Tugigaraw, hanggang 34 degrees Celsius, maging sa ilang bahagi pa po ng Cagayan and Isabela. May kainitan din sa may Bicol region, lalo na sa may Legazpi and Naga, hanggang 33 degrees. And over Metro Manila, by tomorrow, posible pa rin umakyat sa 32 degrees ang maximum temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, malaking bahagi pa ng Visayas and Mindanao, mananatili pa rin po ang fair weather conditions, maaliwalas na kalangitan, minsan nagiging maulap lamang at sasamahan pa rin ito ng mga pulu-pulong pag-ulan at mga localized thunderstorms, lalo na sa mga bulubundukin na lugar dito sa Mindanao. Pagsapit po yan ng hapon hanggang gabi, pagsapit po bukas. May mga ilang lugar din na magkakaroon ng mga saglit lamang na pag-ulan sa may mainland Palawan, habang maliit ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas bukas araw ng Sabado. Sa malaking bahagi naman ng Palawan, Visayas and Mindanao, posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. In terms of air temperature po yan, no? Pero posibleng mas mataas pa yung maramdamang init natin, yung heat index na tinatawag. So make sure na meron pa rin tayong talang sombrero or payong pananggalang sa init at stay hydrated para iwas heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas sa gale warning sa ngayon at wala rin inaasahang gale warning pa hanggang early next week dahil sa patuloy na paghina ng southwest monsoon. Meron pa rin maalon na karagatan sa baybayin po ng extreme northern Luzon at Ilocos region hanggang 3.4 meters, which is equivalent po sa isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Habang natitirang baybayin po ng ating bansa, generally nagiging banayad na po, no? Lalo na dito sa may areas ng southern portion ng West Philippine Sea, sa bahagi pa ng Philippine Sea dito sa inland, asahan po natin more or less mga kalahating metron taas ang mga pag-alon. Maliban na lang kapag may mga thunderstorms tayo, tumataas ito ng 1.5 metro. Para naman po sa lagay ng ating panahon pa sa susunod pa na 3 araw, simula po August 3 hanggang August 5, patuloy pa rin yung paghina ng habagat natin. So pagsapit ng Sunday and Monday, posibleng extreme northern Luzon na lamang or yung Batanes and Babuyan Islands ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. The rest of the country, fair weather conditions or partly cloudy skies in general, kasama lamang po ng mga pulu-pulong pag-ulan. At pagsapit ng Tuesday, posibleng magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break o yung time kung saan hindi nakaka-apekto at all yung southwest monsoon. So asahan sa Metro Manila, patuloy ang pagbuti ng panahon, madalas magiging maaraw nga, and at the same time, kapansin-pansin, pagsapit ng Tuesday, posibleng umakyat sa 34 degrees Celsius yung ating maximum temperature. Dito naman po sa Baguio City at malaking bahagi ng Northern Luzon, dun sa mga bundukan, ideal po yung pamamasyal, no? Dahil nakikita natin bahagyang maulap at minsan maulap na lamang yung kalangitan. Bubuti na rin yung panahon sa may Ilocos region at mas dadalang na po o mas bibihira na yung mga pangiging pag-ulan natin sa mga susunod na araw. Habang sa Bicol region, nananatili pa rin ang maaliwalas sa kalangitan umaga hanggang tanghali. So ideal pa rin yung pag-view natin kay Bulkang Mayon at doon sa mga areas po sa Bicol. Meron na lamang mga chance na mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng hapon. 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto ayon sa DOST Pag-asa. Sa ngayon, isa ng ganap na tropical depression ang binabantayan sa mga panahon sa labas ng PAR. Base sa monitoring ng Pag-asa, posibleng umabot sa 17 bagyo ang maaaring pumasok sa PAR simula ngayong Agosto hanggang sa Enero na susunod na taon. Kung pagbabatayan ng historical record, karaniwang pumapasok ang malalakas na bagyo sa bansa kapag huling bahagi ng taon. Uy, ang taba-taba mo. Joke lang. Pamilyar? Yung tipong biro lang daw, pero ang lakas ng tama. Alam nyo, may sinasabi po ang siyensya tungkol dyan. Na lang po.
po, ini-ignore ko lang po yung mga ganong tao kasi alam ko naman sa sarili ko na kahit mataba naman ako, may i-improve pa rin naman ako. Hindi. Halimbawa lang kung aking sabihan na mataba kasi alam ko naman medyo chubby din ako. Okay lang naman po sa akin. Hindi naman po ako offended doon. As long as na hindi naman po masyado natapakat pagkatao. Hindi naman po. Siyempre, kung alam mo naman sa sarili mo nga, yun nga, hindi ka naman masasaktan pag gano'n. Ibig sabihin, pag mataba ka, marami kang pangkain. Ayon sa neuroscience, kahit nakakatawa sa iba, kung may insulto sa loob, na-activate pa rin ang emotional pain centers ng utak, parang rejection at humiliation. 3 bagay ang pwede mong gawin, depende kung sino at saan nangyari. Option 1, ignore and disengage. Hindi lahat ng joke kailangan patulan, lalo na kung paulit-ulit at walang respeto. Option number 2, calmly assert yourself. Uy, hindi ako natuwa dun. Pwede bang ibang topic? Direct, hindi bastos, pero malinaw. Option 3, flip it with wit. Grabe, akala ko joke lang. Parang may laman. Humor din ang sagot, pero may boundary. Hindi mo kailangang ngumiti para lang hindi sila ma-offend. Oo, mabait ka, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manahimik. Ang totoong biro, hindi dapat nakakasakit ng damdamin. At ang respeto, hindi mo kailangan hingin yan. Husay ang ibinibigay. Sana may natutuhan kayo at lagi tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Parang pumapayat si Mon. Joke. Parang mamayat nga si Mon na onte, no? Si Monokson. Monokson. Yan. Pero alam mo, ang aking inaabangan, Monica, sa itong linggo, no? Yung sinabi ni Yorme, suggestion niya. Sabi ni Yorme, baka daw pwedeng, ibigay na lang yung paggawa at pangangasiwa ng mga flood control projects sa LGUs. Pwede. Kasi ang sinasabi niya, yung accountability nga naman, wala nang itutulong iba kundi yung mga mayor o governor na lang. Kasi ngayon daw nangyayari, tuturo si Bawa, di ba paggawa mo yan? Parang merong congressistang gano'n, di ba? Paggawa ko yan, pagkahalalan. Pero pagka yung bumaha na, hindi, si DPWH yan. Si ano to? Kung sino yung ahensyang nagpatupad, turuan. Tingnan natin kung pakikinggan ng Pangulo yun at kung sino naman yung mag-iimbestiga doon sa mga, iimbestigahan ba na Senado yun, tsaka ng Kongreso yung flood control projects na yan, ng mga hindi gumagana. Yan. Yun lang naman. Ito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Friday. Salamat po at shout out kina Diosdado Hidalgo, Rosalina Garvina Carbonel at Leo Alanes. Ganon din kay Norma Jean Lisen Coriano, Benjamin Mendoza at Joseph Larican. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Yan din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias 26 at 10 na nagsasabi, magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng paghahari ng Panginoon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.